scammers, may mga masasamang salita, may nag-aaway pa nga through social media. Anyway, itong reunion na to, uumpisahan ko ng sabihin na early back 2022, I was diagnosed with breast cancer. Okay? During that time na na-diagnose ako, it was just a early stage. So nakita yun. Dumaan ako sa proseso na tinanggal yung bukol. Dumaan ako sa proseso na nag-chemo. Kaya karamihan sa inyo hindi nakakilala sa akin dahil mahaba yung buhok ko noon. Ito bago na to dahil nakalbo ako dahil doon sa treatment na yun. Okay? Ang buhay natin, hindi natin alam. Kaya kung tayo man ay nagkaroon ng kaibigan, hindi natin nahingian ng kapatawaran. Binigay sa akin yun ni Lord na minsan dumating tayo sa buhay na bibigyan tayo ng kahirapan para maalala mo. Kaya nung under treatment, siyempre nagiging mahina ka, nasa bahay ka lang, iniisip ko talaga isa-isa doon sa nagiging kaibigan ko mula sa Pilipinas hanggang sa Taiwan tayo, hanggang sa napunta ako ng Thailand. 6 years na niya pa ako ng Thailand. Ang dami kong iniisip talaga na sino-sino doon. At alam mo ba na isa-isa doon na naalala ko, tinawagan ko at hinahanap ko at sinabihan ko na humingi ako kapatawaran. Nagtaka sila, bakit hihingi ako ng tawad? Kasi minsan sa salita natin, ang alam natin, hindi tayo nakakasakit. Pero yung pala, nakakasakit sa ibang tao. Ngayon, kung naniniwala tayo na may impyerno at may langit, dapat i-ready natin ang ating mga buhay, di ba? Kasi ang dami nang nangyayari, mga signs natin na darating din naman talaga ang Panginoon kung tayo ay naniniwala. Maaaring marami sa atin, iba-iba tayo ng denominasyon, pero iisa lang ang sinasamba natin, di po ba? Ang Diyos lang. Kaya nagpapasalamat ako na ito, nung umuwi ako, gusto ko talagang yung mga kapatid ko, kasi mayroon din akong kapatid doon na may sakit din, pero okay na rin sila ngayon. 6 years akong hindi nakauwi ng Pilipinas dahil through pandemic na rin, di ba? Pasalamat tayo na buhay pa rin tayo, ang daming namatay doon sa pandemic na kakilala natin, di ba? Kaya isang karangalan ng papasalamat ako sa Panginoon talaga na kanya. Because I think this is like, what, 35, 37 years? Nangyari ito at pasalamat sa inyo na dumating kayo dahil hindi pwedeng mangyari ito kung wala namang dumating. Ito, this is a big number already, di ba? Ilan tayo? 42 ang counting. Siguro kasama natin yung mga bata. Ilan lang naman, di ba? Maraming salamat sa pagdalo nyo kasi sabi nga nila, ang material things na mawala, kung namatay tayo, hindi natin dala yun, diba? Kung tayo makatulong-tulong, kung tayo pwedeng, sabi nga, may nag-reach out nga sa akin, itong pag-uwi ko na to, yung dalawang pamangkin ko niyan, isa dyan talaga yung nag-charge na. Mayroon akong project na outreach, na 200 families, ang bibigyan ko 4 days before Christmas doon sa bayan namin, sa bundok na yung mahihirap doon. Kasi yun rin talagang ano ko. At alam mo ba, yun lang ay actually ang asawa ko. Sabi niya, honey, you're going home. Tumitingin siya sa YouTube. Kasi di ba sa YouTube marami yung nagbibigay na random, na nagbibigay lang, na sabi niya, honey, you're going home. Why don't you just do the same thing on this? Kasi siya, we can do it. 100 families lang yung target namin. Pero nung na-share ko sa kasamahan ko sa simbahan, through the month lang, hindi ako nag-fundraising. At
aming gustong tumulong na yung 100 families nagiging 200. Tapos yung 200 families na yon, ayan, saksi yung pamangkin ko na ilang item, yung 6-7 items lang yon na ibibigay ko is nagiging siyam. At hindi lang yun grocery package, kundi pati cash mamimigay ako kasama doon sa grocery package. Nangyari yun dahil sa tulong ng Panginoon. Nangyari yun dahil sa kasamahan ng simbahan. Pero mo doon, may nagbibigay ng $350. Walang-wala sa kanila yun. Ang magandang gawin is nakakabigay tayo ng kasiyahan sa pamilya ni Kupa. Pero kasi may itong project na ito. Gusto po sinabihan ko nga, I won't say no, I won't say yes, let me finish kasi may project akong tatapusin. Kasi minsan naman, hindi natin pwedeng kayanin na hindi rin naman natin kaya, di ba? Pero kung may sumubra naman, tumulong naman din tayo. Di po ba? Pero maraming salamat. Maraming salamat at Ilimba dahil nagbigay din siya dito ng, you know, salamat. Si Ate Rita, although, salamat din. So maraming salamat at maraming salamat talaga na nangyari ito. Nakakaiyak mo. Nakakaiyak na makita kayo for 37 years. 37 years pala yun. Nakakaiyak na ma-feel natin na andun pa rin yung pagkakaisa. Sana magiging, sabi nga nila, humility remains in our heart. When God is in our heart, you just follow everything. You can do anything. You can forgive someone. You can let go of things. Yun kung may pag-ibig tayo sa ating mga puso. Hayaan natin na patawarin natin. Hindi natin na pagpapawad. Hayaan natin na mamuhay tayo na laging masaya. Kasi kung hindi tayo napapatawad, hindi tayo masaya. Hindi tayo nagiging talaga. Hindi ako pastor, ha? Ako lang din ay isang miyembro ng simbahan. Pero alam natin kung ano yung gusto ng Panginoon. Kaya maraming salamat. Sana, sabi nga nila, kung may susunod, maaaring hindi ako maka-attend, pero pwede akong sumunod pa. Sana matuloy-tuloy ito. Maraming salamat. Amen, amen.